Noong April 24, 1972 ay nabuo at naitayo ang Quezalco 1. Nagbigay ng liwanag sa buong lalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng elektrisidad. Bagamat hindi madali ang naging paglalakbay upang marating ang kinalalagyan nito ngayon, masasabing unti-unti na nitong nararamdaman ang katuparan ng kanyang mga pangarap at mithiin. Ito ang pagbibigay ng magandang serbisyo sa lahat ng kasapi, konsumidores at kamay-ari saan mang sulok ng lalawigan. Ito ay may orihinal na 6 na kasaping bayan sa buong Bundok Peninsula na inirepresent ng mga incorporators na sina Francisco Villamater ng Padre Burgos, Jose Mendoza ng Agdangan, Pablo Silva ng Unisan, Maximo Capino ng Pitogo, Francisco Orejines ng Macalelon at Isidro Ravanzo ng General Luna. Napailawan din ng Quezalco 1 ang isla ng Alabat kung saan naroroon ang mga bayan ng Alabat, Perez at Quezon. Ang kable ng kuryente ay ikinabit at pinadaan sa ilalim ng dagat na may habang 1.2 kilometers upang makarating ang daloy ng kuryente sa isla. Ang submarine cable na ito ang kauna-unahan sa Asia at Far East na naganap noong March 1981. Ang Quezalco 1 ay isang non-stock, non-profit at service-oriented cooperative. Ibig sabihin, ang member consumer owners ang pangunahing nagpapatakbo sa serbisyo nito, kung kaya't ang pangangailangan ng mga member consumer owners ang pangunahing isinasaalang-alang ng kooperatiba. Sa kasalukuyan, ang Quezalco 1 ay nagbibigay ng serbisyo sa 23 bayan sa ika-3 at ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon. Naglaan din ang kooperatiba ng budget para sa Capital Expenditure Project o CAPEX para sa pagtatayo ng mga panibagong substations at pag-upgrade ng linya ng kuryente para sa ikagaganda ng serbisyo ng kuryente.
Naglunsad ng Corporate Social Responsibility ang Quezalcoatl na may temang Quezalcoatl Cares, kung saan kabilang dito ang livelihood project, libreng dental at medical mission, pagbibigay ng electric funds sa mga senior citizens, mga paaralan, mga barangay halls, hospitals, pati na rin sa mga simbahan. Nagsagawa rin ng mga libreng seminars para sa mga barangay officials. Bumuo din ng Member Consumer Owners Organization o MCOO ang Quezalcoatl sa bawat bayan upang siyang maging katuwang ng kooperatiba sa lahat ng proyekto at programa nito. Bumuo din ng Task Force Kapit-Bisig ang kooperatiba na kinabibilangan ng mga area engineers, area foreman, lineman at hard laborers upang magsagawa ng mga upgrading, rehabilitation, trimming at clearing activity. Layunin ng gawaing ito na mas mapaganda pa ang serbisyo at maiwasan ang mga dagliang pagkawala ng daloy ng kuryente. Marami pang pagsubok ang tatahakin ng kooperatiba. Marami pang gampanin upang makamit ang tagumpay. At sa bawat paghakbang, mananatiling inspirasyon ang lahat ng mga kasapi at konsumidores sa liwanag na binibigay ng Quezalcoatl. Mananatiling matatag sapagkat ang bawat kasapi nito ang nagsisilbing lakas at liwanag ng Quezalcoatl.